Meron tayong malaking sikreto na ibubunyag sa inyo na para malaman nyo po ang totoo. Magandang gabi po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po kayo? Ang lahat dyan. Kumusta po ang bawat isa? Alam ko po na gabi na. Ngayon ko po, gabi ko pong ginawa yung video na to. Siyempre umaga nyo mapapanood. So, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na meron po tayong hindi ko kasi mapigilan kasi nahihiya ako sa tao na kung saan napakaraming naitulong sa atin. So paano ko ba sisimulan ang kwento? So meron po tayong malaking sikreto na ibubunyag. Oo. Meron tayong malaking sikreto na ibubunyag sa inyo na para malaman nyo po ang totoo. So, eto po mga amigo. Meron tayo kasing vlog na ginawa at grabe yung mga sinabing hindi maganda. Sabi nitong si Black Ako, meaning siguro baka ito po ay naggawa na naman ng panibagong account at para makasakit ng damdamin. Hindi ito para sa akin kung hindi para po sa tao na maraming na itutulong sa atin. So ganito po yun. Ang sabi niya, hindi ako fan, hindi rin ako subscriber. Pero don't worry, di kita babastusin, Miss Mariton. Gusto ko lang itanong, ano po pakiramdam na after mong ma-vlog before na isas ka sa nag-insist na pauwin ang mga mag-iinang matingga, heto at pababalikin sila. After lahat ng efforts mo dahil sa concern at inaalala mo kaibigan mo, tapos ang resulta parang isang malaking wala lang yung ginawa mo. I don't mean to offend po pero hindi ba parang sinampal ka nun pabalik ni Celsa? I mean, yung concern mo sa kaibigan mo ay baliwala lang sa larangan ng kikitaing pera kapag naibalik sila sa Pilipinas. Parang hindi worth it, diba? Maybe you should just enjoy your life and focus on your vlogs. If gusto mo po ng charity vlogs, I'm sure madami kang makikilala na makakatulong sa advocacy mo, sabing ganun. So, yun po yung sabi nitong isang nag-comment kay Ate Mariton. So, gusto ko pong linawin sa inyo, ang pag-uwi na po ng Matingga family ay wala pong kahit sino ang pwedeng sumuway o walang makakapigil sa mga tao na nagdesisyon umuwi ang pamilya Matingga. Ang desisyon na pag-uwi ng Matingga family ay hindi dahil gusto ni Ate Mariton, gusto ng mga kaibigan ko, gusto ng pamilya ko, o kahit gusto ko. Hindi po. Ang pag-uwi ng Matingga family ay isang desisyon na si Chamame ang gumawa. Umuwi po sila Chamame sa Equatorial Guinea na maayos at wala naging problema. Bagkus nagpapasalamat pa siya sa lahat ng mga tinulong natin sa kanila. Pero dahil sa mga ganitong comment, ako'y nahihiya po kay Ate Mariton. Na parang sinasabi na siya yung may reason, siya ang dahilan kung bakit umuwi ang Matingga family. Sa ganitong klaseng comment, kagaya nito, yung concern mo sa kaibigan mo ay baliwala lang sa larangan ng kikitaing pera kapag naibalik sila dito sa Pilipinas. Diba?
Ganon kababaw, ganon kababaw yung pagtingin nila regarding sa pagbabalik ng Matingga family. Diba? Ganon sila kababaw. Kung anong kikitain, anong iba-vlog, anong revenue, ano pa man yan, doon lang nakapokus. Kaya ako ginawa yung vlog na to kasi gusto ko naman sana na maipagtanggol yung taong malaking ambag sa buhay ng Matingga family. Medyo nahihiya kasi ako Ate Mariton. Alam niyo kung bakit? Marami sinabi siya sa akin about sa Matingga. Tinanong about dito, yung pag-uwi nila Chamame, sabi niya, pauwiin kung gusto umuwi, di ba? Ganun naman eh. Decision nila yun eh, di ba? Pero ang sabi ko pong nahihiya ako, ganito kasi yon. Ang babalik po talaga dito ay si Misma lang talaga. Kaso, ito pong si at Lola Jenna na nagmagandang loob at ang sabi niya gusto niya si Amir pabalikin dito at pag-aaralin niya. At bibigyan niya ng pantiket. So naibigyan niya po yun mga amigo. So dalawa lang ang makakabalik. Pero walang maghahatid kung hindi si Chamame. Siya lang ang nanay eh. Siya lang ang pwedeng maghatid kasi mga minor de edad yung mga bata na to. So before, ang sabi ko ay ayoko nang bumalik si Chamame dito. Kasi syempre, the times galit ako eh. Masama ang loob ko eh. Kasi nasayang lahat ng effort ko eh. So given na yun, okay na yun, tapos na eh, nakaraan na yun eh. Pero sino ba tayo para para tayo ay magalit habang buhay? Wala na, nagkapatawaran na, okay na lahat eh. Alam niyo naman lahat yun. Pero ang nalulungkot ko po kasi mga amigo ay siya yung sa Ate Mariton yung issue na kung saan sa kanya sinisisi o sa kanya nagagalit yung tao. Nahihiya ako kasi isipin niyo po, mula nang nakilala ko po sa Ate Mariton ay maraming naitulong sa amin yan. Kahit sa pamilya nila Chamame. Siya po yung pinakamaraming naitulong sa pamilya ni Chamame. Siya po. Nung una maraming nagbibigay kila Chamame pero nung nandun sila sa Pilipinas ay si Ate Mariton lang po. Halos nagbigay. And then hanggang sa nakauwi na nga sila doon, okay naman at naging okay ang lahat, naging maayos naman. Pero po mga amigo, yun nga, nag-message sa akin si Ate Mariton. Nag-message sa akin si Ate Mariton, ang sabi niya sa akin ay magkano yung ticket ni Bibian? Sasagutin ko, pero huwag mo nang paalam sa mga tao. Pag-aaralin ko si Bibian hanggang college, hanggang matapos sa pag-aaral. Ako magbabayad ng tuition niya, allowance niya, lahat ng gagamitin niya, ako ang bahala. So, pinanghahawakan ko yung sinabi at Mariton na yun kasi never siyang nangako na hindi niya tinupad. Pero huwag mo sasabihin. Huwag mo sasabihin sa mga tao na ako ang sponsor ni Bibian. So ngayon po, bakit ko po sinabi sa inyo? Dahil po sa ganitong comment na hindi nila alam yung tao na tumutulong ngayon kay Bibian na napakaraming ambag at napakaraming binigay ay si Ate Mariton po. Siya po ang nag-sponsor kay Bibian ng pamasahe at ibinigay na po ni Ate Mariton lahat yun. Diba? At ang responsibility na sabing ganun pag-aaralin hanggang college, hindi madaling responsibilidad yun. Diba? Kung sa akin po, si Misma lang po talaga okay na po. Kasi hindi ko na po pwedeng, ayoko na po ng sobrang daming responsibility na buong family talaga. Okay na po kay Misma kasi siya lang naman yung nakilala ko. Ngunit may mga taong nagmamahal sa mga bata. Na kung saan ay nisponsoral si Amir at saka si Bibian. So, bakit sinabi ko si Ate Mariton at sinabi ko sa inyo na siya ang sponsor? Di ba sabi niya ay huwag mong sasabihin. Huwag po kayong mag-alala. Dahil po sa comment na ito na nabasa namin sa group, sabi ko, Tita, kailangan malaman ng mga tao kung gaano kakabuti
kung gaano ang laki ng ambag mo sa buhay ng mga Aprikano. Sa Ate Mariton po, kahit ayaw niya dati yung mag-ina, pero nung time na nagpadala siya, meron din yung magnanay. Meron din silang natanggap. So meaning, hindi siya tumitingin kahit na kung ayaw niya at talagang nasisense niya na hindi okay. Dahil nakita niya na dahil sa puso niya, mahilig siya magbigay at saka nandun yung pagbibigay sa kanya, binigyan niya pa rin. So, yun, nilalabas ko yung video na to para at least alam nyo yung sikreto sa likod ng kung sino ang nagbayad ng lahat-lahat para po si Vivian ay makapunta dito. So sabi ko, kaya ako nahihiya kasi nga ginaganito siya sa social media sa mga comment. Siyempre sasabihin ng iba ay huwag mong pansinin, hayaan na lang sila. Ganun talaga. Ganyan ang social media, ganyan sa Facebook, may mga comments, mga ganyan. So ang aking ano po dito is para malaman nyo na rin po kung sino talaga yung magpapaaral kay Vivian. Ayaw nga paalam ni Ate Mariton, pero nag-agree na siya para po matapos na lahat ng mga haka-haka sa kanya. Syempre, yung tao po, mga amigo, ay marami ng ayaw niya na rin kasing paalam, gawa ng syempre marami ding tao na nag-a-ask ng help sa kanya. So although tinutulungan naman niya, kaya lang syempre, alam niyo po ba na sobrang yung alam niyo yung naano kasi ko dito yung responsibility. Sabi ko po, actually sabi ko kay Tita Mariton, sure ka ba tita na pag-aaralin mo? Malaking responsibility po yan. Sabi niya, isama mo sa church at in the future magkakaroon ka ng engineer. Oo, magiging engineer yan si Vivian. Sabing ganun, Tita Mariton. So, kaya po, basta sabi niya, huwag ko lang daw sabihin kung sino, kung ano. Pero kasi kailangan pagka ganito yung mga comment, ano lang na parang hindi ko man lang ba ipagtatanggol yung taong napakalaki ng ambag sa mga binigay. Diba? Hindi ganun kalaki, hindi ganun biro, hindi biro ang pagpapaaral, hindi rin biro ang responsibilidad na inako ko. Pero siya, inako niya yung ticket, yung tuition, yung gagastusin sa school, lahat-lahat hanggang college. Ganun siya kabuti. Kaya sana huwag nating husgahan yung kabaitan ng tao. Maaaring kung siya ang nagsasabi na huwag bumalik, it's because yung nanay, si Mami before, is gusto talagang bumalik doon. Gusto talagang bumalik. Kaya wala namang problema. Kasi sila pa rin naman masusunod Hindi naman si Ate Mariton masusunod, hindi naman ako masusunod Si Jama may nagdesisyon. Si Jama may nagdesisyon. Pero ang pangit lang kasi yung term na sinabing ganito na nagagalit siya kay Ate Mariton na ano ro ba pakiramdam na ikaw yung nagpa-uwi kila Jama. Di ba? Gaano ka yun? Di ba? Tapos yung nakakalungkot lang kasi mga amigo nakikita nila regarding sa mga binablog natin. Pero hindi na nakikita yung responsibility kung gaano kalaki yung kukuha ka ng mga kaibigan mo para pag-aralin. Bihira po yun mga amigo. Sana nakikita ng iba. Kasi yung iba hindi nila nakikita yun. So ayun po mga amigo, gusto ko lang i-explain sa inyo yung side ng tao kasi nakakadurog ng puso kapag yung isang tao na tinutulungan, tumutulong ay ginagano na lang. So, ayun po mga amigo, maraming salamat kay Ate Mariton dahil sa halip na dalawa lang yung mag-aaral, naging tatlo na po sila dito. So, maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa akin at saka sa pamilya ni Chamame. At sa lahat ng naibigay mo talaga. Sobrang grateful ako. At hindi ko kayang palitan ng kahit anumang salapi ito. At sabi ko nga, yung prayers ko sa'yo, yung prayer ko sa'yo everyday, yun lang po ang maibabalik ko sa'yo, tsaka sa mga kaibigan natin, especially lahat ng mga nagmamahal sa atin. So, kung sa mga ganito kasing comment na medyo naano ko na
nalulungkot ako kasi wala silang alam pero nakakapagsalita sila ng hindi maganda para lang masaktan yung kalooban ng tao. Yun po mga amigo, nagkwento ko lang po sa inyo at para at least alam nyo po ang nangyayari at alam nyo po ang totoo. So thank you so much po sa panonood ng episode nito at God bless po, magandang gabi po sa inyong lahat.